umuuga-uga pa rin. So, suspicion din yun na baka through that, may mga tiny thing na sa movement nun, may crack din, baka doon din pumapasok yung tubig. No? So, lahat ng possible sources na pwedeng pasukan ng tubig, inisip ng mga engineers na kasama ko. So, yun. So, but still, sabi namin, the source is yung bugs, yung uga. So, okay. In-stable natin yung ano. Pinalakihan namin yung ano yung base niya. Dinagdagan pa namin noon. Dinagdagan na siya noon. Dinagdagan pa namin ngayon. Pero, the next question was, paano malesen yung tulak ng hangin? So, nag-isip kami, ang ginawa namin, binutasan namin yung metal. Meron ka ng papasin yan. Matalas yung matang. May mga butas-butas yan. Tapos butas na ginawa namin. Para at least man lang, hindi na ganun ka full yung air. Mayroon nang lumulusot. So, maybe, kung nabawasan mo lang ng ilang percent, nakabawas na yung sa uga. Okay? So, yun yung mga problems na nakita sa simbahan. Magamit nyo yan sa akin. Diba? Kasi when you make the design, try to anticipate naman the problems. Opo. Ayun, sige daw. Meron akong tanong sa inyo. When you construct something, ano ang mga bagay-bagay na pinaconsider ninyo in constructing a house or a building in terms of environment or yung nature? Of course, you consider the soil, no? Opo, yes sir. This is location po. we are itong buong area ng UP Village is grounded on adobe. So ano to? Most Talagang sa Quezon City po. Oo, no, sa Quezon City ba? Adobe. So dito. Ang dumi-dumi. Hindi pa nalinisan yan. So ito mo ng design. Summertime is the wind comes from this side. Ang parang nakita ko kinonsider din ni Loxing the movement ng air. Diba kinonsider yun, di ba? Sa mga design niya. Sa mga design, di ba? Tingnan mo yung shape na yan. Parang siyang sa fan. Ay, yung pagbinuksan. Di ba? So when the wind blows from this side, pasok doon, papasok naman siya doon sa loob. Supposed to be ang source ng air niya kapag summer dito, mayroong air na nakapasok doon. Kung hindi summer, I think may air na nakapasok doon, kaya grills, no? Pasok sa loob. Pero hindi siya enough. Yun ang from time immemorial, okay, siguro yun ang sa theory, pero in actual na, hindi enough yung air na pumapasok to make the area cool. So, yeah. May mga Tapos, meron kaming dinagdag dyan mo. Meron na siyang second layer na glass, no? Okay. Wala yan sa original. But dinagdag din sa later because of the problem again. Kasi pag tag-ulan, okay kapag summer, problema. Pag tag-ulan, dahil open yan dyan kasi meron yung mga ganon. Pag hangin, ulan, pumapasok ang tubig doon. So that's a problem. So meron siyang purpose sana for air, pero yung tag-ulan naman ang problem niya. So yan ang ginawa. Nung nilagay naman yan, problem ka naman sa air. Okay, so parang daga at pusa yon, no? So paano yan? So may mga certain lang na so nag-isip na kami what will be the ano yung maging priority dapat namin. Kaya maraming pumasok ng tubig o maging mainit. Saan ang mas madaling gawa ng solution? Of course, ayaw na yung pumasok ng tubig kasi tubig will really destroy everything, you know? So we bear the heat and find solution sa heat. Mechanical lang. Mas madali yung hanapan ng paraan. Aircon po. Aircon, ano? Gasto nga lang. So yun, so yan yung ano dyan. Yan yung isa sa mga flaws na nakita ko. Maganda siya in terms of design kasi it will yung lahat ng yung
motif, di ba? Ganun. Pero yan. So, meron naman siyang flaws na ganun. So, ito yung sinasabi kong ano. Dito namin unang na-discover. Yung pinakita kong video sa inyo, dito yon. Ito yung una namin in-experiment kasi nung nakita namin sa drawing, meron nga siyang, this is, may 1 foot no, na wall. Pag tutusukin mo yan doon, may mga 1 meter yan. The whole of it, practically. So ito yung wall. Yung wall. Ito, empty yan. And then, another wall. So practically, there's mga 1 meter or more. Just imagine. Tapos, pataas yan doon. So pag ganun, puno ng tubig yan. Wow. Di, ang tagal po talaga. Yes. So, and this is the whole, ano yan. So, ito yung buong tangki ang nangyari dyan. So, kaya imagine, more than 2 hours siya numalat ng tubig. Kung binutas din namin dyan, kasi yung level ng, ano, yung sabi ko yung level ng, yun sa may aircon, Sa floor po. yun yung level ng floor. Okay. So, mataas kayo ng ano, konti. Yung binutasan din yan. So, binutasan yung mga areas mo para kung meron pa rin papasok at tubig. Talaga. Lahat yan. Yung iba naman, hindi naman ganun kadami. Yung sinasabi ko sa inyo, from the gutter. From the gutter. So, after ang work namin dito, may tubig pa rin na lumalabas dyan. Kaya meron siyang ganun dito. May bayad siya, di ba? So, ang aming inayos yung connection dito sa gutter. So, most probably yung bakal. So, yung pumapasok. Kaya, kahit natapos na ito, dapat wala nang tubig na pumapasok, meron pa rin pumapasok. Mahaba Yun po yung bakal na. Ano yun? Mahaba. Yung bakal na sa loob. nakapasok. Yung nakapasok. Hindi siya makita eh, kasi yung sa loob naman, yun yung mga suspicion lang namin. Kasi we suppose na yung gutter na ito is connected sa wall na ito. Diba? Yung sa construction, bago yan sa binuo, meron nang nakaganon na yung mga bakal yun, yung sa engineering, sa structural niya. Nakaganon yung mga bakal. So, baka nung nasinemento yung lugar, movement, earthquake noon, baka meron nang nakatagos na yung tubig na yan. Meron na siyang entry point. Siguro noon. Yung sinabi ko sa inyong, ano, di ba sabi ko meron, noong tinatanggal namin ito, yung original niya, may nakita ko ng tubo dyan. Ako yung Nakapaganon dito. So then, hanggang sa level ng floor. So, ang suspicion namin doon, kasi we were very surprised, na merong ganon. So, nakita ko yung ganon. Sabi nun, baka noon pa, nung ginagawa pa lang nila ito, meron na silang tubig na nakikitang lumalabas. Hindi siguro nila ma-identify kung saan nanggaling tubig. So, a solution for that, lagyan mo na lang ng yung ano, labasan ng tubig. Yun, meron kami nakita naman, pero maliit naman yan. So, as time passes by, sira na yon, nakatabunan na ng anumang dumi galing sa loob. Hindi na siya nag-function. Pero, meron na siyang prob, ha? Tinanggal niyo po ba yung tubig? O, tinanggal namin yung tubig. Tinanggal namin kasi wala na siyang purpose eh. So, yung ibig sabihin, consistent yung kwento ng mga tao na noon pa, problema na yung roof, yung pagpili ng tubig. Ito mga bago na to, dagdag na lang ito. Pero, ang principle kasi ng church is as much as possible, kung may idadagdag, hindi siya mag-iba sa alit-alit. Fit always. Mga nagkakato. Yung dalawang mortuary. Kita nyo doon, dito kasi dati, ano lang po, isang buong hall ang parang
church ay nasa babaw. Nilagyan ng mga division dito. Walang mapapapap. Tapos sa ilalim ay ilawan kayo. Ito yung sacristy. So yun yung naging motif na rin, shape ng simbahan. Siya din. Ano to? Wakan pin. Wala. Hindi rin. Kahoy yan. Lagyan pa ng cement. Cement. Ano? Hindi. Ayun yung nilagay dito. So this is ano lang ito. Ito ang totoo. Semento to. Parang di na. Semento to. Ginaya lang. Dagdag lang po ba dito? Part ito ng buong design. Pero original ito. Pero of course, natinturahan na yan. Tinturahan nito ulit. Tapos para magaya namin, very simple lang naman. Para magaya namin ito, parahan ng gray, Ito yung gawa ka ng- texture. ito yung texture, ginaya siya. Tapos para yung kulay, very simple lang yan. White, paint, wisik-wisik mong ganon, White. and black paint, wisik-wisik mong ganon. So, kung hindi ka taga dito, hindi mo malalaman. Opo. Diba? Nagulat siya. You will be deceived. Opo. So, dati, dito yun, parang merong bakat. Oo po. Ay, dati ito yung palagi naming problem. Jim! 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 Hindi ko na-picture yung nandun ba yung sa adoration. Dati. Yan yung ano, tumutulo. Bumabaha kami dati. Tumutulo na. Yan yung palagi nakita. Palagi nakita ng mga tao yan. So, Habang may misa po. baha din palagi kapag may ulan. Mm. Dito, tulo yan. Dito, so, galing yung doon. May Hindi mar- namin mahanap saan sila galing. So, lahat ng possible entry point, inisip namin, meron yan dito, magpapaha yan dyan. Ayun, doon po ba? Ayun yung pinagawa. Ano? Ayun yung po ba pinagawa? Hindi. Kasi, ano mo yan. Pero I think many years ago, parang piniturahan nila. Piniturahan to eh. Tapos, nilagyan nito ng ano, varnish lang. Tapos, so dito yung baha. Church. This portion, merong tabernacle, Jesus, hanggang doon sa ito, yung asa, yung pag-asa. Yung portion na yan, hanggang dyan, buhos yan. Complete yan. Kasi lahat ng mga rafters, yan. Doon naka-focus lahat. Ito yung pinaka-main pillar. Pillar.
Tapos, from yung pag, no? Pag, yung G ng pag, punta doon, lahat yun ay ah, double wall na yun. And there hanggang doon. Yun yung wall ng simbahan. 1, 2, 3, 4. Apat na wall. So, yun. So, mga original dito, except lang itong center, yung sa main celebrant, saka yun, mga dagdag na yan. Pero, yung titingnan, yung bago ka dito, hindi mo mahalata, parang kasama siya. So, yung pinagawa namin yan, we try to always emulate ano yung dati. Parang walang change nangyayari. Morning po. Good morning po. Anong tulog ko? Papalitan tayo ng ano, no? Pagpatay na doon ang dahon. Ilan hard to teach that. So, double wall na ito lahat. From here. Hanggang doon. Meron pa nga itong portion. Ito na yung baptistry. Ito kami na nabibigyan. Bibigyan. Ano lang dito? Bago lang dito na pinagawa na ito. Pero in the plan of Locsin, talagang baptistry talaga. Mga ilang tao po yung kasya Dito? pag nagtatabi niyan? Ano? Kasi nga maliit na lugar, di ba? Okay. Kapag Sunday, ang aming system, doon kami sa labas nagsimula. Opo. Pag time na magbuhos ng tubig sa bata, nakapila sila. Family by family ang pumapasok. So meron dito, may nakaabang na dyan. So paglabas nila, parang naman. Hanggang maubos. Tapos, we end the ride doon naman sa labas. So, dito lang tayo pagbuhay. Pero kapag small group lang, isang bata lang, dalawang bata. Opo. So, ito yung dati, ito yung problem dati. Ngayon, nabutan pa nga kami kasi mas nauna kasi ito. Ginawa namin. Hindi pa namin napaayos yung waterproofing. So, pag ulan, tubig lumalabas. Kasi dati nung hindi pa ito gawa, baldi-baldi ang aming tinatanggal na tubig dito. Kasi yung merong lumalabas na tubig sa wall. Hindi nila alam kung bakit. Mystery yun sa amin noon. Meron pa nga dati, may tubig na lumalabas from the, yung saksakan, sasakit mismo. So, kasi hindi kasi nakita na may double wall pala. May tubig pala sa loob. Kala nila baka mayroon bang tubo dyan na hindi na-condemn. Mga tubig. So, dati yan. So, bago namin ito pinagawa, yung mga practical way of addressing some problems. No? Temporary. Kasi, hindi ko na maantay yung pagpapagawa nun bago ko ito ipapagawa. So, aming ginawa dito, kasi alam namin mayroong tubig na lumalabas dito. Ang ginawa nung contractor dito, kinat namin yung wall, yung mismong, pebbles, kinat namin yung doon. Kinat namin, lagyan namin ng metal sheet. Gumawa kami ng gutter sa loob. Para pag pumulan, labas na tubig. Hindi siya mapalagay. It worked for a time. Ano naman yun? Nung talagang marami ng tubig, yan, meron pa rin, naano pa rin ng konti. Pero hindi na kami kadami. Nakatulong din yun ng konti. Pero nung natapos na yung project, wala na. Kahit nung dumating yung rainy season, wala nang tumulo dito. So, tama yung solution. Okay lang. So, iba yung kanina. Dito, di ba?
dapat sana kapag summertime, yung hangin ang galing dito. Pero pagdating naman ng June, ulan naman ang pumapasok. So dati nababasa yan dyan, nahihirapan kami sa. So nilagyan naman ng double wall, sinarado na lang namin. Doon na naman ang hangin. So marami kami inisip na mga ano ito. Kung tingnan nyo, may mga naka-usli dyan. Ay, yung mga bilog na yan. Yung kami nilagay na ganun. Hindi yan siya original. Nung wala pa ito, nung June lang ito. Ay, Eh, yung dalawang, po. ang aming ginawa lang muna was, ang problem kasi dito tayo, di ba? Kulang ng supply ng hangin. So, ginawa namin, galing dun sa baba, yung, di ba, dun sa Patio Marianas, naglagay kami ng mga ventilator para higupin yung hangin. Opo. Galing sa medyo cool yung air. Galing sa ito. Practical ano lang. Solution. Meron diyang, andun yung machine. Hugot ng hangin, binubuga dito. Just to supply air. Kasi talagang kulang kami ng air sa loob. Nakatulong din yun. Malaking nabawas sa init. Pero pati nga yung doon sa may altar. So pinalibutan. Meron niyang papasok ang hangin. Yung sa taas naman, doon sa pinakamataas, higop naman ng hangin palabas. Yung hot air. So, yung principle ng outside up. So, nakatulong din. Pero, hindi pa din ganun satisfactory yung effect. Father, yun din. Ano din po yun? Makan. Yung parang yun din. Yeah, so this is our confessional room. Bago lang to. Mga 2 years na ito. Kasama po sa design niyo. No, Ah, this is new. kailan po to? Mga 2 years ago lang ito. Habang confession. Confession room to. Ito yung aircon. So lahat ng room meron na. Hindi. So, para din siyang part of design. Hindi mo siya halata na ano pala. Opo. So, mga practical side, mga maging ano na rin, bodega, maging ng mga gamit. Pero ano to yung, ano yung kinakain ng alay? Yung, Kahoy? Ay, yung hindi siya kahoy, meron siyang powder sa loob. Ano yan? Ano material yan? Hardiplex. hindi po. Kinakain po na ano yun? Hindi. Hindi po. Meron. Pero ngayon. Yun yung material. Ako na overdose ito. So, last June, after that, meron kami mga lagay doon, mga ventilator, doon, dito, supply ng air. So, meron kami supply ng air. So, to make the place cool, kailangan merong movement of air. So, naano namin, may nag-offer sa amin, dalawa. Ang range na ito, mga almost, depende sa area, depende sa laki ng mga between 10 to 11 or 12 meters ang naaabot niya. Practically, almost the whole church is already covered around sa altar. So with this, finally we found a better solution sa practical solution. So, mga architectural problems, ano, ito is the work of Abueva, the biggest work of Abueva na
way out across, made of wood. Solid na wood yan. The only one. Meron yan sa UP. Pero maliit lang. Isang ganyan lang. Because when this was constructed, yun yung mga height ng kabataan nila. Bueva, Luxin. Yan, itong contact na dito mamaya. Ito, isang problem. Ito. Madala ko. Maganda siya, di ba? Opo. Malala. Pero kasi pareho ang kanyang color, not senior citizen friendly. Hindi po, dito. Kasi mahirap. Kaya Nilagyan. practical solution, kulayan na lang. Opo. Ito rin, mga bago na to. Ilagay na namin ito. Practical solutions na ito. Wala po yun dati. Wala to dati. Ito mga 2 years lang din ito. Ilagay namin yan. Hindi naman masyadong nagbago yun. So, ito yung mga bago na handa. Pagsinin muna na. Yung office. So, kung tiyan nyo, ito yung office. Puro lang yan tawag nito. Dati niyan, open lang to lahat. Tapos nilagyan na ng mga rooms. Mas malaki yung Bet, yung guard, si Gaga. Si Gaga, oh. Sino may susi dito? Judy nga, tawag Judy. So ito, dagdag na ito. Itong barangay ito. So this was 2003 lang ito, ginawa ito. So dati, imagine, open lang yan lahat. Open lang yan. So 2003, ginawa siyang hall. Yan, yan yung mga problems namin yan. Mga problems. Kailangan Mga i-solve luma. yan. Mga problems. Manageable na. Pero magastos pa rin yan pag ayusin yan. Pinasan na. Dapat summer tanning. Gagawin. Opo. Nakikita nyo, dito yung mga namin, yung mga ganyan tanim. Dito kami kumukuha ng tubig. Ay, na tubig ng hangin. Hangin. Para sa loob. Kasi hindi enough yung push ng air. Tapos yung, iba yung problem ng hot air tapos cool air. Nagtutulakan niya sila, di ba? So dun sa taas naman dati, yung sa between the roof, sarado yun. So hindi nakakalabas ang hot air. Inopen mo. Ito rin yun. Problem nito ngayon. So just imagine, dati, open na ito lahat. At lahat na makikita nyo ngayon dito, dinagdag na lang yan as divisions. So, yung mga movement naman talaga, di ba? Okay. So yung movement, ito na yung okay? So hindi structural naman yung mga nag-track. Hindi yung mga divisions niya. Yung likod dito yung office ko. Office ko yan dyan. So ganito. Nandito yung hall. So we are under the church. Simbahan. Ito na yung pinakaming Yung pillars. main pillar. Pero meron yung space sa loob. Galing. Nandiyan lahat ng kuryente. May mga kuryente. Para makita yung practical side. Learn from the master. Bakan. Pero meron diyang meron sa kuryente diyan.
Judy, Judy. Judy. Saan ang off ng ilaw dito? Naka-on pa sa loob, oh. Pagkitingin na lang, naka-on ang ilaw dito sa loob. Hindi ko alam kung saan bakit niya. Ha? Kaya ano lang. Kaya... Kasi... meron ding dressing room dito. Hindi ko alam. Wala pa. Supposed to be nandito ka. Hindi ko makita. Hindi ko lamang switch dito. Wala. Wala kang switch dito. Wala. Pwede nyo naman itong tingnan. Yan. Ito na naman. Ay, wala. Pwede na kayo bumalik dito eh. Yes. Ay, maganda lang. So, mga practical side ng ano. So, ito yung mga build na simbahan ito. Diba? Yan. So, dito yung dressing room. Tapos, so, practically ito yung buong simbahan. Ito yung mga beams na ng simbahan, yung sa flooring. Ah, okay. Wala. So, yung room. Bubuksan din sila. Yan, pag may mga events, pwede yung tanya. Ah, extension. Room na naman. Yung ganito. Ito yung office ko. Kahoy lang naman yan. Semento. Pero mga Pinto. dagdag na lang yan. Bodega. Merong maliit na program, pwede dito ang program, pwede doon. Thank you po. Pwede kayong bumalik dito. Okay. Wala ka sa office. Kilala mo pala, gusto yung mag-take ng picture. Thank you po, Father. Tayo sabi aircon dito, hindi pa. Okay na ba mag-trend? Natapos nila kahapon? O aircon? Natapos sila yung aircon kagabi? Muna kayo ah. Ako, thank you Kunin po. ko lang yung